Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, who created us in His image and likeness, for He is faithful to us. He fulfills all His promises. He will never leave us nor forsake us. We are His inheritance, and our Father is our treasure. And our Father sent to us our Savior, Redeemer, the only mediator to the Almighty God, Yeshua, Jesus Christ, the Lamb of God, who gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. And the precious blood of Jesus will never lose its power. And He is the best friend that we have, the bestest friend that we will have. Jesus Christ, for He gave His life. He is truthful to us, and He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. And our Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit to guide us, to remind us to do good deeds, to be cheerful, to practice love, to practice kindness and gentleness and meekness and goodness, and to have faith in our Father in Jesus Christ, to remind us to have self-control. And the Holy Spirit is also the one giving us gifts. And when we pray, we will use the name of Jesus Christ, because the name of Jesus Christ is powerful. So, last time we read Numbers chapter 29, Numbers chapter 30, and Numbers chapter 31. Alam natin itong Numbers, kaya pinangalanan na Numbers, it's because binibilang ang mga men of war, census, at binilang din ang mga Levites. Kaya pinangalan itong Numbers, Book of Numbers. So dito sa Numbers chapter 29, offerings of the Feast of Trumpets. Dahil itong Feast of Trumpets, i-remind sa atin na time will come, uwi tayo sa Father natin, and we will be victorious. Ito ang ibig sabihin ng Feast of Trumpets. At mabubuhay tayo for all eternity with our Father, and we will worship Him sa Kanyang kingdom. I-worship natin doon si Almighty Father as si Jesus Christ. Ito namang offerings on the atonement, on the day of the atonement, paghihingi ng kapatawaran, at dapat yung mga ino-offer ay all na mga ino-offer, lahat ng mga ino-offer dapat without blemish or without defect. Dapat perfect, because Jesus Christ, He is perfect, and our Father wants us to be perfect like Jesus. So for now, hindi tayo perfect, nagkakasala pa rin tayo, marami pa rin tayong pagkukulang. But because of the blood of Jesus Christ, na lumulukob sa atin, and Jesus Christ in our hearts, at ang Holy Spirit nasa sa atin, maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father because of Jesus Christ. Kaya dapat tayo magpasalamat kay Jesus Christ. Nagiging perfect ang tingin sa atin ng ating tatay. Ito bang Feast of Tabernacles? Ito yung aalalahanin natin that we are only sojourners of this world, passerbys or passers-by. Ano ba yung passers-by or passerby? Passers-by. Sorry. Kaya dito yung mga offering, sineselebrate ito ng 7 days. Mag-uumpisa sa 13 lambs, first day. Second day, 12 lambs ang i-offer. Or sorry, bulls pala. 13 young bulls sa first day. Second day, 12 young bulls.
Sa third day, 11 bulls. Fourth day, 10 bulls. Fifth day, 9 bulls. Sixth day, 7 bulls. And seventh day, 7 bulls. At lahat ay mayroong 2 rams, 14 lambs in their first year without blemish. At saka lahat mayroong grain offering and drink offerings for the bulls, for the rams and for the lambs by their number according to the ordinance. Tsaka lahat merong 1 goat as a sin offering besides the regular burnt offering, its grain offering, and its drink offering. Ang naiiba lang ng bilang or number ay ang bull, no? So, sa ika-7th day, dahil sincelebrate ko ng 7 days, ika-7th day, 7 bulls ang i-offer. Yun ang pinaka-last day, 7 day, 7 bulls. Bakit? It's a complete number, yung 7 kay Almighty Father. It's a completion ng buhay natin dito sa mundo. So, as time progresses, habang tumatagal tayo sa mundo, dumadaan yung days, no? 1 day, 2 days, 3 days. And then, habang tumatagal tayo, tumatanda tayo, nalalapit yung day na mako-complete natin ang buhay dito sa mundo. Kaya 7 bulls, 7th day. Iba-iba ang ating 7 days. Iba-ibang age. Pero yung soul natin, pare-pareho ng age. Si Moses, Abraham, Isaac, Jacob, si Daniel, si Isaiah, Jeremiah, Adam, and Eve, si Abel, nag-aantay sila, inaantay nila tayo. Inaantay na makumpleto dahil doon na ibibigay ang ating reward sa last days. Doon ibibigay ang ating reward ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father. Si Jesus Christ ang magja-judge sa atin dahil napagwagian niya ang mundo na to. Kaya si Jesus Christ ang magja-judge sa atin. Si Jesus Christ ang merong book of life. Hindi si Peter. Hindi si Peter ang nagsusulat. Si Jesus. Siya ang man clothed in linen with an inkhorn. Si Jesus Christ yun. So ito yung mga offerings. Dahil tayo ay temporary residents of this world. Kaya nga si Almighty Father, tanggap niya even the strangers. Dito sa Old Covenant, tanggap na niya yung mga strangers. Hindi lang sa New Covenant, no, yung mga Gentiles. Hindi lang doon, kundi makikita natin dito sa Old Covenant, tanggap na niya yung mga strangers kahit hindi sila kalahi ni Abraham, Isaac, and Jacob. Basta sumusunod sila sa statutes, ordinances, sa law na binigay ni Almighty Father. Tanggap ni Almighty Father. No? Basta obedient kay Almighty Father. And then dito, paano ba maging obedient? Faithful kay Almighty Father at nagtitiwala kay Almighty Father. That alone means righteousness in the eyes of God. Ang magtitiwala sa Kanya, ang susundin siya. And then dito sa Numbers chapter 30, ito yung law concerning vows. So pag magpa-promise ang isang babae, single siya, tapos narinig ng kanyang tatay, kung hindi nag-oppose ang kanyang tatay, yung promise ng babae na yon, it will stand. Pero pag nag-oppose or nag-overrule yung father, hindi ni Almighty Father i-count yon na promise or vow or oath. Dahil in-acknowledge ni Almighty Father, ang mga tatay dito sa mundo ay may responsibility sa kanyang anak, no? Ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Ina-acknowledge niya yung mga tatay dito sa mundo.
Example ng promise ay itong si Anna, the prophetess sa New Covenant. No? 7 years siyang virgin kahit kasal na siya sa kanyang asawa. Hindi siya nagtatabi kasi dito naman binabanggit na pag nag-promise ang isang babae, tapos kahit may asawa na siya, kung anong promise niya, dapat gagawin niya yon. Ganun si Anna. Tinupad niya yung pangako niya kay Almighty Father kahit na may asawa na siya. Ngayon, dito naman sa pag may asawa ka na, nag-promise ka kay Almighty Father, at hindi nag-oppose yung asawang lalaki, nakatali sa promise yung babae. Pero, kung nag-oppose yung asawang lalaki ng babae, hindi siya nakatali sa promise kay Almighty Father. Kung i-overrule ng husband yung promise or vow ng babae. Hindi yun wickedness in the eyes of God. Pag nag-overrule yung father or nag-overrule yung husband, hindi yun wickedness sa part ng babae. No? Dahil nag-overrule yung father tsaka yung asawa. Pero kung hindi nag-overrule, dapat yung babae, kung ano yung promise niya, gagawin niya yon. Hindi pwedeng hindi niya gawin yon. Pag gagalitan siya ni Almighty Father, at siya ay mapaparusahan. Kasi importante kay Almighty Father ang vow or promise. Dahil si Almighty Father, yung promise niya, tinutupad niya. Kung magpapromise si Almighty Father. Kaya mag-ingat tayo sa pagpapromise natin kay Almighty Father dahil pag nag-promise tayo kay Almighty Father, naaalala niyo Almighty Father yun. Hindi siya malilimutin. No? Tayo lang ang malilimutin, tayo lang ang matigas sa ulo, pero si Almighty Father, alam niya yon. Kaya may mga nagpa-promise dyan na, Lord, ganito ang gagawin ko pag binigyan mo ako ng blessing. Dapat gagawin mo. Dahil pag hindi, lagot ka kay Almighty Father. Up to now. Dahil si Almighty Father, ibibigay niya sa'yo ang gusto mo. Kung gagawin mo, nag-promise ka. Pero hindi ka naman inoobliga ni Almighty Father na mag-promise. Hindi ka inoobliga. Out of your own volition yung pagpapromise na yan. Now, dito sa Numbers chapter 31, yung mga Midianites. Tigwa 1,000 na men of war from each tribe. So, 12,000 men to. Men of war of Israel. At nandun si Phinehas, na anak ni Eleazar, the high priest. Dala niya yung holy articles at saka yung signal trumpets. Na pag pinatunog na niya yung trumpet, susugod na. Ganon. Dala niya yung mga holy articles. At ang namatay dito ay lahat ng mga lalaki, mga Midianites. Pati si Balaam, no, na nag-prophesy na 3 times niyang blines ang Israel at he prophesied about Jesus Christ. Pinatay din ng mga Israelites. Bakit? Si Balaam naging abusado. Damay siya dahil akala niya kuha na niya ang loob ni Almighty Father. Hindi niya alam dapat dire-diretso ang paglalakad sa righteousness. Ngayon itong si Balaam nagpapabayad ito. Kaya he was also killed with a sword. Lahat ng lalaki. 5 kings of Midian kasama si Balaam, son of Beor. So kinuha pati ang mga babae at ang mga bata. Pero tsaka yung mga booty or spoil or plunder, kinuha nila. Pero
Pinag-utos na patayin ang mga batang, kahit batang lalaki. Papatayin. At mga babae na hindi na virgin. Bakit batang lalaki papatayin? May tendency na paglaki nila, ipagpapatuloy nila yung wickedness nila na natutunan nila sa kanilang mga tatay. Yung mga babae naman, na mga hindi na virgin, may hindi tayo sure kung meron silang sakit or kuto dahil iba ang kanilang way of living. Hindi sila natutong maglinis. Hindi kagaya ng mga Israelites, sinuturuan sila ni Almighty Father, kailangan malinis kayo, malinis ang kapaligiran ninyo. Iba ang mga Midianites. Walang nagtuturo sa kanila ng tungkol sa kalinisan. Kaya meron silang mga sakit sa mga leprosy or skin diseases. Meron silang mga sakit na nakakahawa. Kaya babae, dahil nakatabi na nila yung lalaki, nagpalitan na sila ng fluid. Kaya hindi na pwede na kunin nila yung mga babae na hindi na virgin. Hindi rin sure kung baka may buntis dito, no? Pero huwag tayo mag-alala dahil itong mga batang lalaki na pinatay, kung sila ay innocent, yung soul nila mapupunta kay Almighty Father. Para hindi na sila magkasala. Kill every male among the little ones. Para hindi na magkasala yung mga bata, dahil lalaki sila, matututo sila ng wickedness na nakuha nila sa kanilang mga fathers. So para hindi na magkasala at para hindi na maging dumami ang wickedness, pinutol na. Kill every male among the little ones. Pati yung kill every woman who has known a man intimately. Kasi usually yung mga woman na sanay na or nakapag-experience na ng isang lalaki intimately, iba ng ugali. Sanay nang gumawa ng harlotry. Pero ang mga batang babae or young girls who have not known a man intimately, lilinisin dapat sila. And as for you remain outside the camp 7 days, lilinisin yung mga young woman, no, or young girls. Kasi nga, para ma-check kung wala silang sakit. Pwede silang maging asawa or ampunin ng mga Israelites. Kaya yon ang niretain, mga young girls. Makakatulong sa pagpapadami ng lahi. Ngayon, yung mga men of war, yung mga nakapatay, nakahawak ng mga patay na tao, madumi sila. So, ngayon dito nag-a-apply yung law of purification. Yung law of purification, running water yon. Ibig sabihin may mga minerals yon. Hindi lang yun basta tubig. May minerals yon galing sa river. And then, inihalo doon yung ash ng red heifer. Na yung ash ng red heifer, isinama din doon yung ash or yung habang nasusunog yung red heifer, nagkakaroon ng chemical reaction dahil sinusunog din yung hyssop, cedar wood, at saka scarlet wood. At isinama sa living water. So, alam natin na pag yung abo or uling, nakakalinis yon. Parang alcohol. Nagkakaroon ng chemical changes. Naging antiseptic, antifungal, antimicrobial, antibacterial. Yun ang kanilang pinaka-alcohol or betadine. And then yung mga gamit nila na ginamit, no? Dapat sterilize. Only the gold, the silver, the bronze, the iron, the tin, and the lead. Everything that can endure fire, you shall put through the fire, and it shall be clean. Sterilization ng mga kagamitan.
And it shall be purified with the water of purification. Yung parang parang alcohol ito, no? Or betadine. But all that cannot endure fire, you shall put through water. Lilinisin, lalabhan. Yung kasi pag nilagay mo sa fire, masusunog. Yung hindi lang masusunog sa fire, yun ang ilalagay sa fire. So yung mga damit, masusunog yun, kailangan labhan. And then, hinati na yung plunder. Dalawang klaseng hati, no? Ang unang hati ay para sa mga priest at sa mga chief fathers of the congregation. Sa mga sumali sa war at sa congregation. Pag congregation, buong Israel. Hindi lang yung kasali sa war. Hinati ang plunder doon. Marami silang mga nakuhang mga animals. Sheep, donkey, cattle, mga goats. Hinati-hati ito. At may tribute pa kay Almighty Father, no? Para yun sa mga priests. And then, meron din sila nakuha ng mga gold ornaments. Ito naman, binigay din kay Almighty Father. Itinago ito. Kaya nga nung time, nasa Book of Judges, tsaka sa 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, maraming gold articles si Almighty Father. Kahit silver, yun ang ginamit para makapagpatayo si King Solomon ng temple for the Lord. Sobrang daming nakuha nila. And Moses and Eleazar the priest received the gold from the captains of thousands and of hundreds and brought it into the tabernacle of meeting as a memorial for the children of Israel before the Lord. Para memorial yon, alaala, ito naging plunder namin nung nakalaban namin itong grupo na to. At ito ngayon ay gagamitin para sa pagpapatayo nung time ng King Solomon, gagamitin sa pagpapatayo ng Temple of the Lord. So, iska dito na tayo. No? Numbers chapter 32. Dito sa Numbers chapter 32, kinausap ng tribe of Reuben and tribe of Gad si Moses. Now the children of Reuben, the children of Gad, had a very great multitude of livestock. Marami silang mga animals. Yung tribe of Reuben and Gad. And when they saw the land of Jazer and the land of Gilead, that indeed the region was a place for livestock. Open space, pero magandang lalagyan ng mga animals. Nakita ni Reuben and Gad yon, no? The children of Gad and the children of Reuben came and spoke to Moses, to Eleazar the priest, and to the leaders of the congregation, saying, Ataroth, Dibon, Jazer, Nimrah, Heshbon, Eleale, Shebam, Nebo, and Beon. The country which the Lord defeated before the congregation of Israel is a land of livestock, and your servants have livestock. Nagustuhan nila yung lupa. Kasi nga, yung Moabites, saan na ba yung ating drawing? Ganda ng drawing ko, no? Ano ba yan? Ito yung Israel, ito yung Mediterranean Sea. Kasi nakabaliktad dito dahil naka-mirror. Ha? Iska naka-mirror. Ngayon, ito yung Mediterranean Sea. Ito yung Palestine, no? Or Philistine. Noong time na yun, Philistine. Pero ito, Palestine. Dito ang Egypt. Kasi naka-mirror kaya nakabaliktad, no? Dito ang Egypt. Pwede silang dito dumaan, kaso hindi sila pinadaan dito ni Almighty Father. Saan sila pinadaan? Dito sa may Edomites.
Kaso hinarangan ng mga Edomites, hindi sila pwedeng dumaan dito sa Edomites. Ang ginawa ngayon, hindi sila pinadaan. Dito sila ngayon dumaan, umikot pa sila. So dito ngayon ang mga Moabites, umikot ng ganon. Dito napunta yung mga Moabites. Dito nakatira. Ito yung kanilang tinalo na lupain. Si King Sihon at saka si King Og of Bashan. Saka yung mga Amorites, dyan sila nakatira. Ngayon, dito ang napili ni Reuben tsaka ni Gad. Ito yung Israel. Ito yung Jordan River. Ha? Nakakaintindi ka ng drawing ko. Ito yung Jordan River. Ito yung Sea of Galilee. Dito naglakad si Jesus. No? Dito naglakad si Jesus. Si Peter naglakad din pero nahulog. Lumulubog siya. Pero ito yung River Jordan. Dito na binabtay si Jesus. Dito yung Judah. Dito yung Judah. Ngayon, dahil lang pag-usapan natin yung Old Testament or Old Covenant, dito muna dumaan yung, dito sa gilid dumaan yung Israelite. Tapos nakita nila tong lugar na to, magandang lalagyan ng livestock. Na ngayon ay Jordan. Jordan ngayon ito, lugar na to. Kasi naka-mirror lang kaya baliktad. Pero Jordan ito ngayon. Na ang capital ay Aman, na galing sa word na Ammon or Ammonites. Yon ang Moab dati. Doon nakapwesto si Reuben, Gad, and Manasseh. Hiningi kasi nila yon. Ituloy natin ha. Ituloy natin. The country which the Lord defeated before the congregation of Israel is a land of livestock, and your servants have livestock. Marami kaming mga animals. Marami kaming cattle, sheep, donkeys. Therefore, they said, if we have found favor in your sight, let this land be given to your servants as a possession. Do not take us over the Jordan. Huwag yun na kaming dalihin or patawirin pa sa Jordan. Kasi ito lang ang binibigay sa kanila ni Almighty Father. Ito yung land of Canaan. Itong malaki na to. Sabi ng Reuben and Gad, huwag mo na kaming ipalipat dito sa Israel. Dito na lang kami sa land ng Moab or Jordan sa ngayon. Magandang lugar para sa aming mga animals. Doon na lang kami titira. Sila na nag-decide. Verse 6, and Moses said to the children of God, hindi yun ang original plan kasi, no? So, ang sabi ni Moses sa children of God and the children of Reuben, shall your brethren go to war while you sit here? Yung mga kapatid ninyo, marami pa ditong war. Ngayon, dyan lang ba kayo titigil? Ha? Dito na lang kayo ngayon, sabi ni Moses. So, dito na lang kayo. Ha? Habang nakikipaglaban ang mga kapatid nyo sa war or battle, dyan na lang kayo. Verse 7. Now, why will you discourage the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord has given them? Bakit discourage yun sila? Kasi konti lang sila pag nakipag-away sila or pag nakipag-war sila. Konti lang sila. Kaya dapat kasama kayo. Madi-discourage ngayon yung mga kapatid ninyo. Sabi ni Moses. Kung magpapaiwan kayo dito sa lupain na to, nagpipili ninyo. Verse 8, as your fathers did when I sent them away from Kadesh Barnea to see the land, for they went up the valley of Eshcol and saw the land. They discouraged the heart of the children of Israel so that they did not go into the land which the Lord had given them. Gaya nung nangyari 40 years ago. Nagpadala tayo ng spies, di ba? Ano nangyari? Na-discourage yung mga children of Israel. Natakot. Ganun ba ang mangyayari? So the Lord's anger was aroused on that day, and he swore an oath, saying, surely none of the men who came up from Egypt, from 20 years old and above, shall see the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, because they have not wholly followed me, or wholly followed me.
Kaya naparusahan sila, 40 years sila sa wilderness. Kaya yung first census, wala na doon sa second census, yung mga nasa first census kasi lahat sila nalaga sa wilderness. Because they have not wholly followed me. Ano ba yung not wholly followed me? Sumusunod naman sila. Ibig sabihin ni Almighty Father nito, hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father. They didn't have faith in the Almighty God. Yun ang ibig sabihin. Pag hindi natin sinusunod si Almighty Father, wala tayong faith sa Kanya. Verse 12, except Caleb, the son of Jephunneh, and the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Sila mayroon silang faith kay Almighty Father, Caleb, and Joshua. Kaya sila na lang ang natira dun sa mga tao sa census. Sila lang ang natira. So nung time na to, si Joshua was 40 years old, and si si Joshua was 8 years old na nung time na to, and also Caleb mga 90 na. Yung mga ka-age nila wala na. Si Aaron wala na rin. Verse 13. So the Lord's anger was aroused against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years, until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was gone. Yung walang pananampalataya kay Almighty Father, nalaga sila sa wilderness dahil sa kanilang walang faith kay Almighty Father. Dahil natakot sila, di ba, sa mga giants, para raw silang mga grasshopper sa paningin nila, at ang tingin din ng kalaban nila sa kanila ay para silang grasshopper. Walang malaking kalaban kay Almighty Father. Kung si Almighty Father ang kasama natin, and He is for us, who can be against us? Wala. Verse 14, and look, you have risen in your father's place, a brood of sinful men, to increase still more the fierce anger of the Lord against Israel. Ito ngayon, lumaki na kayo. Nagmana kayo sa tatay ninyo. Namana ninyo ang kasalanan. Sabi ni Moses. Tindi na yung salita ni Moses. At namana ninyo ang kasalanan ng tatay ninyo. Diretso. Walang politically correct words. Verse 15, for if you turn away from following him, he will once again leave them in the wilderness, and you will destroy all these people. Walang matitira. Mamamatay lahat ng mga tao kung ganyan ang gagawin ninyo. Na maiiwan kayo sa lugar na gusto ninyong magstay dahil maganda yung lupa. Tapos hindi nyo tutulungan yung mga kapatid ninyo. Masisira kayo. Masisira lahat ng tao. You will destroy all these people. Lalo magagalit si Almighty Father. Ang sagot nila, verse 16, then they came near to him and said, lumapit ngayon yung tribe of Reuben and tribe of Gad. We will build sheepfolds here for our livestock and cities for our little ones. Dito kami magtatayo ng aming mga kulungan ng hayop. At saka, bahay para sa aming mga anak. But we ourselves will be armed, ready to go before the children of Israel, until we have brought them to their place. And our little ones will dwell in the fortified cities because of the inhabitants of the land. Sabi ng tribe of Reuben and tribe of Gad, willing sila to fight. Makikipag-fight pa rin sila para sa kanilang mga kapatid. Hanggang sa maihatid lahat ng mga tribes sa kanilang mga namanang
lupa. Sasamahan nila, ibig sabihin. Pero, iiwan nila yung kanilang mga anak at ang mga babae at ang kanilang mga animals dito sa lugar na to. Natatawa ako sa drawing ko. Dito sa lugar na to, iiwan nila ang kanilang mga animals, ang mga babae at ang mga bata. Pero yung men of war, sasama pa rin sila. Makikipag-war sila against the people who live here, sabi nila. We will not return to our homes until every one of the children of Israel has received his inheritance. Hanggat hindi nila nakukuha lahat ng inheritance yung magkakapatid na 12, hindi kami uuwi sa amin. Sasama kami makikipag-battle against the people of Canaan. For we will not inherit with them on the other side of the Jordan and beyond, because our inheritance has fallen to us on this eastern side of the Jordan. Ito na yung aming inheritance. Sabi nila, sila na nag-decide. Ito na ang aming inheritance. Sabi ng Reuben and Gad. Hindi kami lilipat dito. Sabi nila. Ayaw namin dito sa part na to ng Israel. Ito na yung inheritance namin. Na ngayon ay Jordan na, no? Sabi ng Reuben and Gad. Then Moses said to them, if you do this thing, if you arm yourselves before the Lord for the war, and all your armed men cross over the Jordan before the Lord until he has driven out his enemies from before him, and the land is subdued before the Lord, then afterward you may return and be blameless before the Lord and before Israel, and this land shall be your possession before the Lord. Sabi ni Moses, kung susama kayo sa war, iiwan yung mga anak ninyo, di ba? Sabi nyo, o sasama kayo sa war para makuha ng mga brothers ninyo itong land nito. Dapat matanggal lahat ng mga enemies, sabi ni Moses. Enemies ni Almighty Father. Pag natanggal na lahat, natapos na lahat ang war, pwede na kayong umuwi sa lugar ninyo. Itong Gad and Reuben na pinili inyong land. And this land shall be your possession before the Lord. Mapapasa inyo itong land na to. Kung sasama kayo at i-eradicate ninyo yung mga enemies of the Lord. Bakit sila sabing enemies of the Lord? Kasi yung mga taong nakatira dito, they were pagans. Meron silang mga graven images. They don't know the Almighty God. Ano sila? Unclean people. Literal na unclean and metaphorically speaking, unclean. But if you do not do so, then take note, you have sinned against the Lord. Be sure your sin will find you out. Ayan na, promise nyo yan. Na pag nandito na yung mga anak ninyo, iiwan ninyo, dapat promise nyo na sasama kayo sa pakikipag-war against the enemies of the Lord. Ngayon, kung hindi nyo gagawin yon, magkakasala kayo kay Almighty Father at magkakaroon kayo ng repercussions of your sins. Paparusahan kayo ni Almighty Father. Dahil dapat magkakapatid kayo, magtutulungan. Yun ang gusto ni Almighty Father. Kaya nga, the Almighty Father blessed Judah kasi si Judah, tinutulungan niya yung mga kapatid niya. Tinulungan niya si Joseph. Tinulungan niya na yung kanyang mga kapatid nung merong famine sa Hebron. Yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi away-away. Hindi chismisan. Hindi siraan. Kundi tutulungan mo yung brother mo. Kaya nga sabi nga diba ni Jesus, yung 2 commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. At saka, love your neighbor as you love yourselves. Kasi nga, dapat mahalin natin kapwa-tao natin, parang sarili natin. Kaya,
require yung tribe of Reuben and tribe of Gad to help their brethren to eradicate the enemies of the Lord. Ha? Verse 24, build cities for your little ones and folds for your sheep. Yung para enclosure ng mga sheep, and do what has proceeded out of your mouth. Sige, binigyan sila ng ghost signal ni Moses. Gumawa kayo ng cities, gumawa kayo ng bahay, ayusin nyo yung mga animals ninyo, mga anong tawag sa sheepfolds, enclosure para sa mga sheep nyo. Yung gusto yung plano, yung gagamitin ninyo, gawin ninyo yung sinabi mo sa bibig mo or bibig ninyo. And the children of Gad and the children of Reuben spoke to Moses saying, your servants will do as my Lord commands. So gagawin nila, no? Or ginawa nila. Tapos na eh. Verse 26, our little ones, our wives, our flocks, and all our livestock will be there in the cities of Gilead. Iiwan nila. Mga bata, anak, asawa nila, animals, lahat ng livestock, pati cattle, sheep, donkey, lahat ng ano nila, property nila. So Moses gave command concerning them to Eleazar the priest, to Joshua the son of Nun, and to the chief fathers of the tribes of the children of Israel. Kaya pala merong nahiwalay sila, si Reuben, si Gad, si Manasseh, nandito sa other side of the Jordan River. Kasi pala ang pumili ay si Reuben and Gad, yung children of Reuben and Gad. Sila na mismo ang pumili ng ng kanilang mamanahing lupa. So, ipinag-utos ni Almighty Father, ni Moses, and Moses said to them, if the children of Gad and the children of Reuben cross over the Jordan with you, every man armed for battle before the Lord, and the land is subdued before you, then you shall give them the land of Gilead as a possession. Ibigay niyo sa kanila yung land of Gilead, magiging pagmamayari nila to. Kung every man armed for battle before the Lord, sumali sila at nakuha ninyo ang inyong mga mamanahing lupa, mapukuha rin ng Reuben and Gad ang kanilang lupa, land of Gilead as a possession. But if they do not cross over armed with you, they shall have possessions among you in the land of Canaan. Pero kung hindi sila nag-cross over, hindi sila sumali, nagsinungaling sila, hindi sila sumali, na tinamad na sila dahil meron na silang land eh. Kung hindi sila sumali, they shall have possessions among you in the land of Canaan. Pag hindi sila sumali, hindi sa kanila mapupuntang land na to, ano mangyayari? Tatanggalin sila dito sa land na to at hati into 12. No? Then the children of God and the children of Reuben answered, saying, as the Lord had said to your servants, so we will do. Gagawin namin yung mga sinabi ni Almighty Father na sinabi mo. Nirelay mo sa amin. We will cross over armed before the Lord into the land of Canaan, but the possession of our inheritance shall remain with us on this side of Jordan. Sasama kami sa pakikipag-war against the people or the inhabitants of the land of Canaan. Pero sa amin na tong lupa na to. Pero yung mga men of war, sasama kami, tutulungan namin ang aming mga kapatid hanggang makuha nila ang kanilang land. Pero kung mapapansin niyo, so originally hindi to kasali itong land na to na ngayon ay Jordan na. Kaya napansin niyo anong natanggal itong lugar na to dahil hindi talaga sa kanila original ito. Ito lang ang binibigay sa kanila ni Almighty Father. Ha? So itong na-retain. Bakit nandito naman yung mga Philistine? Kasi hindi nila natanggal ang mga Philistine. Nakipag intermarriage sila. Basahin natin, nandito rin yun eh.
So Moses gave the children of Gad and the children of Reuben and to half the tribe of Manasseh, the son of Joseph. Dahil malaki itong lupa na to, isinali na rin ni Moses yung half tribe of Manasseh na magmana ng lupa dito kasi malaki siya. No? Kung titignan nyo sa mapa, malaki. Drawing ko lang kasi to. Pero kung sa mapa, malaki ito. So si Manasseh, meron siyang kalahati rito. Meron din siyang kalahati dito, si Manasseh. Kaya nga, half the tribe of Manasseh, the son of Joseph, the kingdom of Sihon, king of the Amorites, and the kingdom of Og, king of Bashan, the land with its cities within the borders, the cities of the surrounding country. And the children of Gad built Dibon and Ataroth and Aroer, Atroth and Shofan and Jazer and Jogbehah, Beth Nimrah and Beth Haran, fortified cities and folds for sheep. Pag sinasabing fortified cities, may mga structure ng itinayo na permanent structure yon. Hindi na tent. Verse 37, the children of Reuben built Heshbon and Eleale, Kirjathaim and Kinjathaim, Nebo and Balmeon, their names being changed, and Shibma, and they gave other names to the cities which they built. Iniba nila ibang pangalan. And the children of Machir, the son of Manasseh, went to Gilead and took it, and dispossessed the Amorites who were in it. May mga natira pa kasi mga Amorites. May mga babae pang natira, may mga bata pa. So, they dispossessed the Amorites. Pinalis nila. Dahil natalo na nila yung Amorites, di ba? So Moses gave Gilead to Machir, the son of Manasseh, and he dwelt in it. Also, Jair, the son of Manasseh, went and took its small towns and called them Havoth Jair, or towns of Jair. Then Noba went and took Kenath and its villages, and he called it Noba, after his own name. So yung mga names, galing talaga sa mga tao, pangalan nila, or sa mga, yung mga tao galing sa, yung mga places, yung mga cities galing sa pangalan ng tao, or sa mga events, or sa mga bagay na nakikita sa lugar na yon na endemic. Endemic, ibig sabihin madami. Gaya ng grove, acacia grove. Kasi kaya tinawag na acacia grove yon, maraming acacia, grove ng acacia ang nandun. No? Ito naman yung recap, Numbers chapter 33, recap or revisited yung journey ni Moses at saka ng mga Israelites from Egypt up to the time na makita na nila or magtatayo na sila ng kanilang permanent structure. Nakita na nila kasi. So, dumaan na yung 40 years. It's a total of 42 years. No? 42 or 43, give or take. Kasi yung 2 years, nandun sila sa Mount Sinai. Binigay yung law doon. So Numbers chapter 33, these are the journeys of the children of Israel who went out of the land of Egypt by their armies under the hand of Moses and Aaron. Yung unang-una. Now Moses wrote down the starting points of their journey. Merong nagsusulat si Moses. Sa journey na nagsusulat si Moses, inaalam niya, nandito kami ngayon. Parang diary, no? Ni Mara Clara. Andito kami ngayon. Tapos lilipat ngayon kami sa ibang lugar. Ito ang nangyari. Meron ngayon tayong Bible. Verse 2, now Moses wrote down the starting points of their journeys at the command of the Lord, and these are their journeys according to their starting points. They departed from Ramesses in the first month,
On the 15th day of the first month, on the day after the Passover of the children of Israel, went out with boldness in the sight of all the Egyptians. So, yun yung first day. Kasi busy ang mga Egyptians noon. For the Egyptians were burying all their firstborn whom the Lord had killed among them. Also, on their gods, the Lord had executed judgments. Then the children of Israel moved from Ramesses and camped at Succoth, or tent. They departed from Succoth and camped at Etham, which is on the edge of the wilderness. They moved from Etham and turned back to Pi-Haroth, which is east of Baal-Zephon, and they camped near Migdol. Ito yung time na nahati yung Red Sea. Nung tumawid sila ng Red Sea, no? Hinabol sila ng mga Egyptians. Verse 8, they departed from before Haharoth and passed through the midst of the sea into the wilderness. Ito na yon. Went 3 days' journey in the wilderness of Etham and camped at Mara or bitter. Dahil dito ay mapait yung tubig, kaya tinawag na Mara. Para matanggal yung pait, ano ang nilagay? May mga twigs or branches, no? Para matanggal yung pait ng tubig. They moved from Mara and came to Elim. At Elim were 12 springs of water and 70 palm trees, so they camped there. They moved from Elim and camped by the Red Sea. Tabi pa rin ang Red Sea to. They moved from the Red Sea and camped in the wilderness of Sin. They journeyed from the wilderness of Sin and camped at Dovka. They departed from Dovka and camped at Alush. They moved from Alush and camped at Rephidim, where there was no water for the people to drink. Yung nagreklamo, yung mga tao na walang tubig sa Rephidim. They departed from Rephidim and camped in the wilderness of Sinai. Din na yung ibinigay ni Almighty Father sa Mount Sinai, yung law kay Moses, yung 10 Commandments, at dito na rin yung gumawa sila ng gold calf. They moved from the wilderness of Sinai and camped at Kibroth Hatava. Ito yung graves of cravings. Yung naglalaway sila gusto nilang kumain ng meat. Many died nung time na to sa graves of cravings. Kaya graves of cravings kasi namatay sila, kumain sila ng migratory quails. Yung migratory quails, meron yung coturnism, no? Fatal toxicological syndrome known as coturnism. Yung birds, hindi sila namatay, pero yung kanilang mga laman, merong poison. Kaya graves of cravings. Dahil nag-consume sila ng hemlock seeds or poisonous plants. Yung mga tao nagkaroon ng kidney failure or rhabdomyolysis, muscle breakdown. Tapos nun, they departed from Kibroth Hatava and camped at Hazeroth. Dito naman sa Hazeroth, dito namatay si Miriam. Dito pala yung time na, dito pala yung time na pinagchismisan ng magkapatid si Moses kung bakit daw nag-asawa ng Ethiopian or Cushite. Kaya Cushite dahil Midianite si Zipporah. Dahil si Zipporah, lahi siya ni Abraham at saka ni Keturah. Si Keturah ay isang Cushite.
Pero yung iba, sinasabi na iba yung may pangalawang asawa si Moses. Yung iba, may sinasabi na may pangalawang asawa si Moses. Kasi hindi binanggit kung sinong pangalan eh. Hindi binanggit kung ito ba ay si Zipporah. No? Pero nalaman natin na si Zipporah, galing siya kay Abraham and Keturah, na si Keturah ay isang Cushite. So, alin sa dalawa? Hindi tayo sure, no? And then verse 18, they departed from Hazeroth and camped at Rithmah. So, ang daming nilang dinaanan na lugar. Hindi lang yung kung ano yung nababasa natin kasi ang dami rito naka-itemize. They departed from Rithmah and camped at Rimmon Perez. They departed from Rimmon Perez and camped at Libnah. Kaya sila pupunta sa lugar na to. Bakit? Sinusundan nila yung cloud at saka yung pillar of fire. Sa morning, cloud. Sa gabi, pillar of fire. Walang eksaktong day or hours sila nakaka-camp sa isang lugar. Depende kay Almighty Father yon. So kahit gabi, nagsasound ng trumpet, gigising ang tao, lalakad na sila dahil si Almighty Father, yung pillar of fire, umaandar na nasa tabernacle of meeting. Pag umandar na yung tabernacle of meeting, ito na naman yung chart natin. Kakalasin na naman. Pag umandar na yung cloud, na kung saan nagtatago si Almighty Father, at saka yung pillar of fire, na laging nandito sa gitna. Pag umandar na yon, time na para kalasin yung tabernacle of meeting. Pag kinalas na yung tabernacle of meeting, mauunang lalakad si Judah, si Issachar, si Zebulun. Tapos ibababa na tong tabernacle of meeting. Ipe-prepare na ni Merari tsaka ni Gershon. Tapos saandar na si Reuben, Simeon, Gad. Tapos buhat-buhat na ni Korah, ng Kohatites, yung mga articles. And then sunod na itong si Ephraim, Manasseh, Benjamin, Dan, Asher, and Naphtali. So, ang dami nilang dinaanan na lugar, kaya umabot ng 40 years. Nalalaga sila lahat. Pinaikot-ikot sila ni Almighty Father para malagas para matanggal itong mga taong itong mga hindi nagtitiwala sa akin. Ganon, no? Kasi nga matigas ang ulo. So, ilang beses itinayo yung tabernacle of meeting, ilang beses dinismantle yung tabernacle of meeting. Tuwing lilipat sila, ililipat din yung tabernacle of meeting. Pero yung kanilang position, laging ganito. Laging ganyan ang position nila. Ngayon, ito, yan yung tabernacle of meeting, laging gitna. Ang i-add ko lang yung mundo natin, parang sabi ng iba, bilog daw ang mundo, no? So, kunyari, bilog ito. Kung bilog ito, asan ang Middle East dito? Dahil umiikot daw ang mundo eh. Umiikot daw ang mundo. Sabi, umiikot. At nung bata ako, sabi hindi tayo sure. Nung bata ako, sabi hindi naman daw bilog ang mundo. Bakit yung nakikita natin ngayon, bilog? Ang gulo ng turo. Nag-iiba. Hindi consistent. Hindi consistent ang tuturo ng science. Ang turo ni Almighty Father consistent, hindi nagbabago, no? So, balik ngayon tayo dito. Ito, kunyari ay mundo. Sabi ng mundo na to, bilog daw ang mundo. So, umiikot ang mundo. Umiikot ang mundo. Habang umiikot ang mundo, gumaganyan daw yung mundo, umiikot ang mundo na ganyan. Tapos andito raw ang sun. Umiikot na, nagre-revolusyon na yung mundo, umiikot na yung mundo na ganyan. Umiikot pa rin ang umiikot na ganon. Ano yun, nahilo na tayo?
Ganyan ang turo sa science eh. Umiikot daw ang mundo. Ganyan, umiikot. Ngayon, habang paikot na yan, andito raw sa gitna yung sun. Kunyari ito ang sun. Kunyari itong mundo. Ito yung mundo, umiikot ng ganyan. Habang umiikot ng ganyan, umiikot pa rin daw tayo dito sa sun. Ito kunyari sun. Umiikot pa rin daw tayo ganyan. Ba't pa ganon? Ba't ganon? Hindi ko maintindihan. Pag titingin naman ako sa sky, andun, yung Three Kings nandun pa rin na. Pag ano, yun pa rin yung Three Kings sa... Ano yung Three Kings? Umaandar din? Ganon. yung stars umaandar din. Ngayon, asan dito, kung umiikot ito, asan ngayon ang Middle East dito? Bakit tinawag na Middle East siya? Nagigigil ako. Bakit tinawag na Middle East to? Kung andito raw ang Middle East, asan ba ang East? Ngayon, kung i-check natin dito sa ating chart ulit. Ito ang Tabernacle of Meeting. Si Almighty Father gusto niya ilagay ang mga Juda sa East. Ang kanyang mga priest and prophet nasa East. Ano nga ang tawag dito? Middle East. Saan mo ngayon makikita dito? Sa mundo. Bakit tinawag na Middle East? Kung hindi, bakit tinawag na Middle East? Hindi ko maintindihan kung sa mapa, bakit tinawag na Middle East? Ngayon, ito, kunyari ito ang mundo, Kunyari ito ang mundo. Top view. Asan ang Middle East dyan? Ito ang Middle East. Hindi ko ma-explain. Andito, ito ang middle. Asan ang East? Kunyari nakabaliktad. East. Ito ang East. Middle East. Saan base yung Middle East na yon? Nakabase yun sa flat earth. Hindi mo makikita dito kung bilog. Hindi mo makikita. Asan ang Middle East dito? Pag ikot, yung Australia nasa East din na. O pag umikot, o yung nasa East din. Lahat sila paikot East din yun na. Asan ba dun? Pero kung dito tayo titingin sa flat, yung mundo na totoo namang flat na nakalagay sa Book of Genesis, makikita mo agad yung Middle East. Nilagay ni Almighty Father ang kanyang anak, mga Israelites, sa Middle East. Bakit East? Means righteousness, right hand. Ano? May nakakaintindi kaya? Consistent ang Bible. Sino nang bibigay ng kaguluhan? Ang demonyo. So dito tayo verse 18 ano. Kaya lang natin binanggit 'yon kasi nga nagbabanggit dito ng mga places. At nasa Middle East ang Israel. East means right, righteousness. Ngayon kung umiikot na bilog na ganyan, asan ang right diyan? Paano mo makikita kung nasaan ang right diyan kung iikot ka ng gano'n? Right din to Pag nandito yung Canada, nasa right din siya. Magulo. Verse 18, they departed from Hazeroth and camped at Rithma. No? Dito sa Hazeroth, si Miriam at si Aaron, pinagchismisan, nagkaroon ng leprosy or skin disease si Miriam. Ayaw ni Almighty Father ng chismisan. Pinagchismisan yung kanyang mga anak. Kahit na ikaw ay prophetess, lagot ka kay Almighty Father. Aparusahan ka niya. Pantay-pantay ang tingin ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Verse 19, they departed from Rithma and camped at Rimmon Perez. They departed from Rimmon Perez and camped at Libna.
They moved from Libna and camped at Risa. Pwede ba makainom muna? They journeyed from Risa and camped at Kehelata. They went from Kehelata and camped at Mount Shefer. They moved from Mount Shefer and camped at Harada. Ilang beses umaandar or lumilipat si Almighty Father. Ilang beses nag-camp, ilang beses nag-dismantle. They moved from Harada and camped at Makheloth. They moved from Makheloth and camped at Tahat. They departed from Tahat and camped at Tera. They moved from Tera and camped at Mitka. They went from Mitka and camped at Hashmona. They departed from Hashmona and camped at Moseroth. They departed from Moseroth and camped at Benek-Jakan. They moved from Benek-Jakan and camped at Hor Hagidgad. They went from Hor Hagidgad and camped at Jotbata. They moved from Jotbata and camped at Abrona. They departed from Abrona and camped at Ezion-Geber. They moved from Ezion-Geber and camped in the wilderness of Zin, which is Kadesh. They moved from Kadesh and camped at Mount Hor on the boundary of the land of Edom. Verse 38, dito sa Mount Hor, namatay si Aaron. Then Aaron the priest went up to Mount Hor at the command of the Lord and died there in the 40th year. Saktong ika-40th year nila, simula nung dumating yung mga spies or 12 spies of Israel. Simula noon, doon na yung pagka-count ng 40 years. Kaya nga, after 40 years to, no? Die there in the 40th year. Si Almighty Father, pag sinabi niyang 40 years, 40 years. After the children of Israel had come out of the land of Egypt, on the first day of the 5th month. Pag sinabi ni Almighty Father, 40 years kayo. Bakit 40 years? It's purging. Dahil nagkasala sila, 40 days, wala yung mga spies, no? Chine-check nila yung land, nasasakupin nila, yung land of Canaan. Pero pagbalik nila, nung sinabi, bad news or bad report ang sinabi nila, na-discourage ang mga Israelites. Kaya, pinarusahan sila, 40 years sila nasa wilderness. And then, after 40 years, saka na namatay si Aaron. Dito sa Mount Hor. Anong kasalanan ni Aaron? Ang kasalanan ni Aaron, hindi siya nagpasalamat kay Almighty Father nung binigyan ng tubig ang mga tao sa Meribah. First day of the 5th month. After the children of Israel had come out of the land of Egypt on the first day of the 5th month. Aaron was 120 years old when he died on Mount Hor. So kung matatandaan natin si Moses, 3 years no, ang tanda ni Aaron kay Moses. So si Moses nung time na to was 120 years old. Nag-start siya ng kanyang ministry or nag-start siyang sumunod kay Almighty Father. 80 years old siya dun, ano? So after 40 years, 120, 80 plus 40, 120. Si Aaron started 83, ngayon 123 siya namatay. So 40 years. Now the king of Arad
the Canaanite, who dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel. So they departed from Mount Hor and camped at Zalmona. Dito yung sa Mount Hor din, no? Malapit, galing papunta sila sa, umaandar sila. Dito naman yung time na nagpagawa si Almighty Father ng bronze serpent kay Moses dahil nga yung mga Israelites nagrereklamo na naman, hindi matapos ang reklamo nila. Kaya sila ay tinuklaw ng Ekis serpent or Ekis snake. Na pag tinuka ka ng Ekis snake, yung laman mo ay nalulusaw. Dudugo, magkakaroon ka ng anemia, mauubusan ka ng dugo, natutunaw, matapang yung venom. Butas agad yung kamay mo pagkatusok ng after 27 hours, patay ka na. Natutunaw, nakakatunaw ng laman. I-check nyo sa internet, nakakatunaw ng laman yan. So dito yon sa verse 40, no? Doon sa King Ara, the Canaanite who dwelt in the south, in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel. Dito nangyari yon sa Mount Hor, malapit. So they departed from Mount Hor and camped at Zalmona. They departed from Zalmona and camped at Punon. They departed from Punon and camped at Oboth. They departed from Oboth and camped at Ije Abarim at the border of Moab. They departed from Ijim and camped at Dibon Gad. They moved from Dibon Gad and camped at Almon Diblathaim. They moved from Ablon Diblathaim and camped in the mountains of Abarim before Nebo. And then dito sa they departed from the mountains of Abarim and camped in the plains of Moab by the Jordan across from Jericho. Dito naman yung the men committed harlotry against the people, against the Almighty Father, sorry. Yung merong pinatay na Moabite na babae or Midianite, si Cosby, Midianite siya, sinaksak ng javelin, tumagos sa likod, nasaksak din or sinaksak din yung isang Israelite na nakikipartake sa harlotry. They departed from the mountains of Abarim and camped in the place of Moab by the Jordan across from Jericho. Malapit na sila, no? Jericho, alam natin, ano? Jericho. Verse 14, they camped by the Jordan from Beth Yeshimoth as far as the Abel Acacia Grove in the plains of Moab. Now the Lord spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan across from Jericho, saying, Speak to the children of Israel and say to them, when you have crossed the Jordan in the land of Canaan. Nagbibigay na si Moses ng parting words or instructions kasi hindi siya makakapasok sa land of Canaan, land flowing with milk and honey, dahil sinabi na ni Almighty Father sa kanya sa Abarim, sa mountains of Abarim, ipinakita sa kanya yung plain or lugar kung saan makikita niya doon yung inheritance ng mga Israelites na lupa. Kaya nabibigay ng parting words or instructions si Moses. Speak to the children of Israel and say to them, when you have crossed the Jordan into the land of Canaan, then you shall drive out all the inhabitants. Tanggalin lahat ng inhabitants of the land from before you. Destroy all their engraved stones. Yung mga stone na kanilang mga palatandaan, na kanilang mga sinasamba, sisirain dapat. Destroy all their molded images.
yung mga Diyos-Diyosa nila, yung engraved stones na yung pillar of stones, sacred pillars nila. Example, yung mga obelisk, no? And demolish all their high places kung saan sila nagwo-worship ng mga or nag-o-offer ng para sa kanilang mga false gods. Sisirain dapat yon. Kanilang pagan worship place. Utos ni Almighty Father, nirelay ni Moses sa mga Israelite. You shall dispossess the inhabitants of the land and dwell in it, for I have given you the land to possess. Kunin niyo yung land, sa inyo yon. Ano lang ang gagawin niyo? Anong inuutos sa kanilang gawin? Drive all the inhabitants, paalisin ninyo. Binigay na sa kanila ni Almighty Father yung place to stay. Ano na lang ang gagawin nila? Paalisin mo lang yung mga tao, ng mga wicked people, the unbelievers. Tanggalin ang mga sacred pillars. Sirain. Yung mga molded images, sirain din. At saka sirain din yung pagan worship places nila. Yun ang utos ni Almighty Father. Yun ang gagawin nila. Dispossess the inhabitants of the land and dwell in it, for I have given you the land to possess. So tayo, yung blessings ni Almighty Father sa atin, ibinigay na sa atin. Ano na lang ang gagawin natin? We must have faith in our Father. Yun na lang ang gagawin natin. Pinadali na. For us to inherit the kingdom of God, pinadala na ni Almighty Father. Si Jesus na ang gumawa lahat. Verse 54, and shall divide the land by lot as an inheritance among your families. Hahatiin. To the larger you shall give a larger inheritance, and to the smaller you shall give a smaller inheritance. Bakit ganon? Pag malaki ang population ng isang tribe, mas malaki dapat ang kanilang portion. Bakit hindi pantay-pantay? Ayun ang sasagot. To encourage people to procreate. Dahil yun naman gusto ni Almighty Father to procreate. Pero dapat kung magpa-procreate sa asawa mo, no, ha? Hindi sa kung sino-sino. May makakita ka lang, pwede na to. Hindi ganon, ha? Hindi mo uunahin yung lust of the flesh mo. Lahat na lang. Ano yan? Makakita lang ng ito na to. Hindi ganon, ha? Tsaka dapat faithful sa asawa. Kung yung asawa ay maayos, ngayon kung hindi maayos, may divorce naman, okay? Lahat may solusyon si Almighty Father. Tayo lang ang nagpapahirap ng buhay natin. There, everyone's inheritance shall be whatever falls to him by lot. You shall inherit according to the tribes of your fathers. By lot. Paano by lot? Using the Urim. Shall be whatever falls to him by lot. Nagka-cast ng lots. Gagamitin yung Urim and Tumim. O ito, halimbawa, kay Judah, alam dito, magka-cast ng lots, itatanong si Joshua, kasama niya yung high priest na si Eleazar, no? Dahil wala na nga si Moses, hindi na pwedeng tanongin si Moses, kanina ba itong lote, mapupunta itong lupain na to. Hindi na may tatanong dahil hindi na makakapasok si Moses. Kaya ang ginamit na lang ay Urim and Tumim to talk to the Almighty Father. Yung high priest ang nagtatago ng Urim and Tumim. Verse 55. But if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, kung hindi ninyo tatanggalin ang mga
tao na hindi dapat nandun sila. Dapat eradicate lahat, linisin lahat, malinis lahat, linisin lahat ng tao. Linisin, paalisin lahat. Ganon, ha? But if you don't drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall be that those whom you let remain shall be irritants in your eyes and thorns in your sides, and they shall harass you in the land where you dwell. Ngayon, meron ba? Meron. Ano natirang place dito? Hindi nila in-eradicate lahat eh. Hinayaan nila. Philistine. Andito yung Philistine, and up to now, nandun pa rin. Then, it shall be that those whom you let remain, hinayaan nila. Up to now. It shall be irritants in your eyes and thorns in your sides, up to now. And they shall harass you in the land where you dwell. Bakit inalaw ni Almighty Father na hindi nila mapaalis ang mga Philistines? Dahil sa mga kasalanan din na ginagawa nila ng mga Israelites. Kaya naging thorn in their sides yung mga people who don't believe in the Almighty God. Verse 56 in the last verse of Numbers chapter 33. Moreover, it shall be that I will do to you as I thought to do to them. Punishment. Gagawin ko sa inyo kung ano man ang isip ko na gagawin ko sa kanila, sa mga wicked people. Dahil hindi kayo susunod or sumunod kay Almighty Father. So, ganun nga ang nangyayari, di ba? Up to now. Ang daming years na nakalipas. Thousands of years. 2,000 na ba ang nakalipas? More than 2,000 years na ang nakalipas. Ganun pa rin. Dahil matigas ang ulo ng tao, hindi naniwala kay Jesus. Inalaw ni Almighty Father. Naging trials and tribulations ng tao. Kahit na tayo, Christian tayo, meron tayong mga trials and tribulations araw-araw. Napakahirap. Napakahirap. Di ba kayo nahihirapan? Baka hindi kayo nahihirapan, ano? Lord, hindi raw sila nahihirapan. Nahihirapan na ako, Lord. Mahirap talaga. But, Jesus Christ is victorious. And if we believe in Jesus Christ, we will be victorious also. Because Jesus, He is the way, the truth, and the life. Siya lang, wala nang iba pa para makabalik tayo sa tatay natin. That's the ultimate plan, grand master plan. That's the end goal. Makabalik tayo sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.